Ang landlord na ito ay hindi kailanman naniningil ng renta, ngunit inaatasan niya ang mga nangungupahan na idikit ang kanilang mga kamay sa dingding, ilabas ang kanilang puwitan at tumitig ng diretso sa harapan. Bagamat labis na nakakahiya ang posisyong ito, kailangan nila itong sundin. Kapag naglakas loob silang lumaban, tatakpan ang kanilang mga tainga at bubulagin ang kanilang mga mata. Tuwing 3 oras, minsan lamang namamatay ang pulang ilaw. Doon lamang sila may 10 minutong pahinga. Sa panahong iyon, naghahatid ang landlord ng pagkain at isang palikuran. Hindi pa man nakakatikim si Sarah ng ilang subo, muling bumukas ang pulang ilaw. Agad niyang ibinalik ang dating posisyon at hindi nangahas na magpabaya kahit kaunti dahil palaging binabantayan siya ng landlord. Sa pagkakataong ito, 1 oras lamang ang itinagal niya bago bumagsak sa sahig dahil sa matinding pagod. Pagkatapos nito, nagdala ang landlord ng isang kahon ng mga kagamitang pantorture. Gusto niyang ipako ang mga kamay ni Sarah sa dingding gamit ang mga pako. Gaano man kalaki ang pagsusumamo ni Sarah na kaawaan siya, nanatiling walang pakialam ang lalaki. Umalingaw-ngaw sa buong apartment ang kanyang mga sigaw ng matinding sakit. Nang makaalis ang landlord, naghanda si Sarah na lumaban. Tiniis niya ang sakit at hinugot ang kanyang mga kamay mula sa mga pako, ngunit muli siyang natakot. Nang maisip niya ang lalaking naunang nawalan ng paningin at pandinig, wala siyang nagawa kundi muling sumunod sa mga utos. Labis na nasiyahan ang manager ng apartment sa ipinakita ni Sarah at sinabi nitong isa na siyang miyembro ng komunidad. Matapos ang 1 linggo ng pagpapahirap, muli ring nasilayan ni Sarah ang sikat ng araw. Doon niya napagtanto na isa itong saradong komunidad. Lahat ng tao roon ay dumanas ng hindi mabilang na pagpapahirap at tuluyan ng napasunod na wala ang kanilang kakayahang mag-isip ng malaya. Lahat ng bagay ay kailangang gawin ayon sa utos ng manager. Pagkatapos nito, ipinakita ng manager kay Sarah ang napakaraming materyales para sa brainwashing, umaasang tuluyan siyang makikiangkop sa komunidad. Sa panlabas na anyo ay tila naging masunurin si Sarah, ngunit palagi siyang naghahanap ng pagkakataong maghimagsik. Isang araw, nakakita siya ng kutsilyo sa kusina, ngunit pinayuhan siya ng lalaking may isang mata na huwag itong gawin dahil sinubukan na niya iyon noon ngunit nabigo lamang siya. Wala nang ibang pagpipilian si Sarah kundi pansamantalang isuko ang kanyang plano. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, inatasan siyang makipagtulungan sa landlord. Sa silid ng pagmamanman, natakot siya sa kanyang nakita. Ang bawat tao sa apartment ay walang anumang pribasiya. Kahit sa pagpunta sa palikuran at pagligo, sila ay nasa ilalim ng mahigpit na pagmamatsyag ng landlord at manager. Natuklasan din ni Sarah na maging ang silid ng pagmamanman ay may mga nakatagong kamera na nangangahulugang may iba pang taong nagbabantay rin sa manager at landlord. Ikaw, ano ang experience mo sa pagrenta ng boarding house o apartment?